Alam nyo, may nag-comment kayo sa channel natin na nakaagaw talaga ng pansin ko. I-post nga po natin dyan. Baka matulungan nyo kung hanapin yung bleaching soap na sa year 1990 to 2000 siya. Super effective niya, kaso nakalimutan na. I-check nga natin or baka matulungan nyo kami mga kamuka. Alam nyo, na-curious na rin talaga ako dito ha. Mula doon sa effective na sabon ng 1990s, napapaisip na rin tuloy ako bigla. At pati yung team kamukha natin, no? Ano nga kaya ang first na whitening soap brand dito sa Pilipinas? Mag-history check nga siguro muna tayo. Mag-search tayo sa Google. What is the first whitening soap brand in the Philippines? Kung i-check nga po natin sa Google, ito ang mga lumalabas na sagot. There isn't much information about the first whitening soap brand in the Philippines, but here are some whitening soap and their benefits. Ayan siya mga kamuka at ayan pa ako, nakakaloka. Paano kaya natin malalaman? Tanungin na nga rin natin si Meta. What is the first whitening soap brand in the Philippines? Ito ang kanyang mga kasagutan. Belo, Koji Sand, Glutad C, ayan pa, Skin White Silka. Yan na nga kaya ang sagot? According nga po sa ating research, ang pinakauna raw gumawa ng sabon ay ang mga Babylonians noong taong 2800 BC. Tapos ang ginagamit pa nila doon ay yung mga animal fats with wood ash at ginagamit nga raw po nila ito para sa mga sugat. Pero dito kaya sa Pilipinas, anong pinakaunang brand ng sabon? As early as 1800s nga raw po ay may mga soap company na dito sa Pilipinas. Pero ang isa sa first documented na soap company ay ang Lifebuoy ng Lever Brothers. Tapos gumawa na rin sila ng company nila dito sa Pilipinas. Ayaw na lang nila mag-import, which is ang Philippine Refining Company noong 1916. Tapos noong 1950 naman, gumawa na sila ng own product nila, which is Lux. Then, nung nag-research further pa tayo mga kamuka, nakahanap tayo ng isang brand na ginawa naman noong 1959 at ito nga raw po ay owned mismo ng Filipino at ginawa mismo ng Filipino. At dahil naku-curious ang Sir Lawrence nyo, i-message natin sila. Hindi ko alam kung may papatunguhan ba itong vlog na to. Basta gumagawa lang ako ng vlog. Pero malalaman natin kung magpapatuloy ito. Suntok sa buwan ito mga kamuka. Pero let's check kung sasagot sila. Sumagot sila agad mga kamuka. Pero parang madami pa silang ina-ask na question. Hindi ko mapakita because of privacy. Pero sumasagot na sila. I'm so happy! Ang galing, ang layo na narating ng comment natin. Nanginginig ako as of the moment. I'm so happy. So titingnan natin mga kamukha kung saan pa to patungo. After 2 weeks nga ng paghahanap at after ilang hours ng pagbiyahe namin, nandito na nga po tayo. At pinaunlakan po tayo ng first whitening soap brand sa Pilipinas. At ito nga rin po ay owned ng Filipino at until now ay nag-ooperate pa rin. Nandito na nga po tayo mga kamukha at tara, samahan nyo ko. Titingnan natin kung papapasukin ba tayo. Papapasukin ba tayo? Excuse me po. Parang ayaw yata tayong papasukin. Parang ayaw nga talaga tayong papasukin. Pero at least nahanap na po natin yung first whitening soap brand sa Pilipinas at aalamin natin kung ano nga ba yung storya behind their brand. Ano ba? Hello? Parang wala nga yata. Ayan, napagbukusan na rin tayo. Tara. So nandito na nga po tayo sa loob ng kanilang office and also ng kanilang factory. At titingnan nga po natin yung storya behind the brand. At ang nakakatuwa, kasi yung mismong CEO nga po yung makakausap natin ngayong araw na ito, no? At eto na po si Ma'am. Hello po! Hello, magandang hapon po, good afternoon po. So, pakilala po tayo sa ating audience po. Dr. Dolores Gabriel, Owner, CEO, CY Gabriel Commercial.
Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin dito. Ano po ang unang kailangan ko pong gawin? Parang naka-gown po si ma'am, no? Or si Dr. Dolores. So, kailangan ko rin... Tayo. No, opo. Parang protocol natin. Ayan. Thank you so much po, sir. So, protocol po na kailangan nating mag-gown. Habang nagsosuot po ako, no, let's talk about si Gabriel na po. Si Y. Gabriel. Si Y. Gabriel. So, when did it start po? Kailan po nagsimula si Y. Gabriel? Kasi ito yung mga actually tinanong ko po sa nanay, sa mga kamag-anak ko, at alam nila yung si Gabriel, yung si Y. Gabriel. Kailan nga po ba talaga nag-start si Y. Gabriel? Actually, nag-start to ng 1959. But it was registered 1961. 1961. Yes. Sino po ang nag-start ng si Y. Gabriel? Mrs. Crisanta Y. Gabriel. Oh, si Mrs. Crisanta. Kaya si Y. Ayan. Crisanta Y. Gabriel po. Kaya naging si Y. Gabriel. Ano po yung naging inspiration kaya ni Miss Crisanta po? Kaya siya nag-start ng ganitong brand? Kasi nung unang panahon, ang whitening is mga chemical. Oh, yes. Pinaghahalo-halo for Opo. bleaching. So naisip niya with the help of a friend chemical engineer, mag-produce ng soap, whitening soap. So kami ang sinasabing first whitening bleaching beauty soap, si Opo. Y. Gabriel. Ano po kaya again yung naging difference? So sa iba, mga chemicals. Oo. Yung sa inyo po, ano po yung ginamit po na in-innovate po ni Miss Crisanta po? Na ingredients? Ang ingredients namin, usually, yung galing dito sa Pilipinas. Wow. But yung katulad ng soap noodles, meron tayo from the Philippines. Fragrance, Wow, scent, opo. galing sa Germany, Europe. Kasi wala naman tayo dito. Opo, so parang including yung mga fruit extracts, Yes, no? papaya Kumukuha and extract. locally made po, no? Or dito po sa Dito sa Philippines. atin, Opo. manufactured. Ayun po, no? Habang nagkukwentuhan po tayo is magtutour rin po tayo sa Okay. kanilang factory. So saan po tayo magsa-start, ma'am? Dito muna tayo sa approved raw materials. Ito yung mga approved ng FDA, Food and Drug Administration. Pasok po tayo. Pasok tayo. At habang tinitingnan nga rin po natin, wow, ang linis. Sobrang linis ng inyo pong factory. Wow. Kami yung Good Manufacturing Practice. Yes. Holder kami ng GMP. Wow. Parang equivalent yun na ISO. Tsaka ang nakakatuwa po, no, kahit through the years, kahit ganito na kayo katagal, ay na-maintain nyo talaga. No? At na-active pa rin po kayo dito sa market. By Gusto ko God's pong i-ask ngayon, ano po kaya yung mga naging struggles ng company nyo during 1960s up to 1990s po? Okay. Yung nag-uumpisa pa lang kami, Yes. mahirap mag-introduce. Mag-introduce. Yes, yun nga po yung gusto kong malaman. Oo, no? mahirap. So, ang ginawa ng Mrs. Crisanta Gabriel, house to house, town to town, province to province. Wow! Dadala sila. And then, nung bandang kay Rafael Yabut, Yes po. at saka yung kay Kuya Germs, sila, advertise sa TV, sa radio. So, medyo na-advertise. Doon na-advertise. Oo. Opo. Ano po yung next po natin na pupuntahan? Kung saan mini-mix yung mga raw materials. Oh, Meron mixing kaming of raw department. materials. Wow, sige nga po. Dito natin mini-mix yung mga perfume, mga binder, Extract, no? extract. Wineway nila dyan, tiniprepare. Ang question ko naman po ngayon, si Mrs. Crisanta po ang nag-start ng lahat ng ito. Nag-start po siguro siya ng konti, tapos parami po ng parami yung inyong company. Ngayon gusto ko pong malaman, kamusta po kaya si Mrs. Crisanta as CEO before? Matyaga siya. Matyaga. Very interested sa product na soap. At saka, she wanted to maintain the quality ng soap. Maraming naglalabasan na walang quality. Pero Yes, correct. she wanted to maintain the quality. The quality. After po niyan, ma'am, ang next po natin ay dito na. tayo sa mixing. Production itself. Wow! Nire-refine yung mga soap noodles. Alright. Kasi yung soap noodles parang macaroni. Opo. Itsura. So, dadaan sa roller Opo. mill para maging fine. Pwede kaya tayo kumuha po ng konti. sige. Pakita po natin. Sige po. Ayan. Meron na yung po parang tayo. Wow! Raw soap noodles. Oh! So, ang galing niya po, no?
From this, tapos ano ang mangyayari po dito? Niro-roller. Niro-roller. No. Ang bango rin na, may amoy, may scent na po siya, no? After na po nito i-roller, eto na po tayo. Pupunta na tayo. Dito tayo sa mixing proper. Mixing process na talaga. Wow! Ito, minimix nila. Ito ang ating mixer machine. Yan minimix yung mga Raw materials. plus perfume, plus other aromas na kailangan minimix totally yan. Sa dami po ngayon na nagre-release ng mga ganito na mga soap po, mga whitening soap, sa tingin nyo, what makes you different pa rin po? Si CY Gabriel. Unang-una, dahil nga kami yung first whitening, na-maintain namin yung quality. Opo. Maraming nagsasabi na hindi nagbabago ang quality, kaya hinahanap nila sa market. So, hinahanap-hanap po. Usually po, gaano katagal yung pinaka-entire process po nito? Depende sa 60 kilos, Okay 15 po. to 20 minutes, tapos na yung bar. 15 to 20 minutes. Naka-bar na siya. Ang isang box. Then, ito na po yung magiging pinaka-product natin. Wow! May cutter, no? After, yan maunang niya, tapos pinakat. Wow! Tapos after ng cutting, Opo. inomolde na ito. Oh, ito may mga molde na. Pag dito, staging area, Oh, staging kailangan area. papahanginan muna yung soap para Okay. matuloy ka. Papahingahin, Oo. kumbaga, mag-relax sila. Opo. Then, after po nito, eto na, packaging na. Packaging. Wow! Kung makikita talaga natin, very organized talaga po yung inyong factory. Kasi sa GMP kailangan. Yes, sa GMP po kailangan talaga. Napansin ko po na puro babae po ang nagpa-package. In-charge for the packaging niyo po, no? Bakit? Bakit po? Malambot ang daliri ng mga babae. Ah! Ang lalaki matitigas. Oh, kaya pala. Sabi ni Ma'am Marjorie, i-check daw natin kung may reject. Tama ako, no? Kung may reject. So, ito po ay walang reject. Tama po ba ako? Then after that ay... Diyos ko, parang nagbabalot ka pala ng lumpia, no? Pag ganito po ba, pataas. So, yung kay Ma'am Marjorie, kung makikita nyo kanina, napakabilis ng kamay at akala nyo napakadali, pero ang hirap pala niya in reality. Kailangan siyang ganitohin po. Pero isang tissue lang po per kami. Isa lang, yan. So, gaganitohin po. Then after this, Ganyan. iikot, gagantohin po. Then, after po nito, Yan po sa inyo. kukuha po tayo nito. Isa po. And then, Nabalot. ito po ay, pag ganito po ba? Ibabalot natin pag ganito. And then, after that, kukuha po tayo nito. I-check natin kung may defect. Tapos kung walang defect, ay ilalagay natin dito. Or aayusin natin. And then, eto na po siya. Oh! So, ito yung product na existing since 1959 or 1961 nung sila na-register. Wow! Through the years, no? Ang daming pamilya na sa pagro-rolyo-rolyo dito na natulungan. And nabalitaan ko na nag-help din sila sa mga charity, which is really good. Dr. Dolores, na kita ko rin po na ang dami nyo na parang mga posts about God, no? Actually, marami Sa kami office. pinag-aaral na mga estudyante Ay, nagpapastor. From I think 1980s. Wala na nag-start ako dito, 80s. 96 pa lang. Opo. Marami kong mga ini-sponsor na nag-aaral sa Christian school. Wow! Nag-help din po si CY Gabriel. Sa mga churches. Wow! Pinaka-nauna nyo po na product Ay, ay ito. Special si Special Green. Green. Opo. Ang laman niyan is pink. Pink. Oh! Special pink. Yan. Special pink. Ito yung mga retention area natin na titingnan natin kung merong mga magkakaroon ng defect. Kaya, so ini-store Opo. muna natin. Papaya. may mga gluta na rin kayo. Mayroon Talagang kaming gluta. nag-innovate na rin Yes. talaga po si Meron CY kaming Gabriel. Kojic.
Oh, may Kojic na nga rin, no? Ayan, Pero yung nag-start talaga tayo ng Ito lang. Green. green, Special pink. green, pink, at saka, ayun lang, Oh, dalawa. tapos naging ano na nga siya, glutathione soap with milk extract. Oo. Ibig sabihin, nakikisabay talaga pa rin Yes, po po. kayo. In the near future po ba, meron pa po ba kayong plans for expansion? Or may mga new products pa po ba tayong paparating? Mayroon. Ah. Meron kami. Meron tayong niacinamide Oh, na may niacinamide. inay. Yes, very in for the pimples and Oo. also for Yeah, parating imperfections. yun. Oh. At saka yung pampatubo ng buhok. Aloe vera. Aloe vera. Oh. Hindi kayo nanatili na lang sa dati. You still keep on innovating po talaga para sa ating para sa ating mga customers. Ngayon naman ipapakita naman sa atin yung storage ni Sir George Soriano. Sir George from CY Gabriel. Let's go po, Let's go. sir. Okay. So ngayon, papunta tayo sa storage nyo naman. Opo. Kasi required na itaas ang mga goods Opo. para daw iwas sa ito baha. ay no? Storage ng goods At natin. ito sir ay elevator. Wait lang, dito. Hindi ba tayo hindi ba ako Hindi. madadali dito, sir? Marvic, palip! Ay, pa-lift daw. Ayan. So, Sir, parang nakakatakot to, ayan, ah. di ba? Ang gandang experience. Ay, Diyos ko po! Ay, Diyos ko po! Ay, Diyos ko po! Ay, Diyos ko po! So, yan. Wow! Iwas kayo sa ang henda. Okay. So yan, pagkatapos ng balutan, pagkatapos ng goods ay na-prepare dito in yung store. So required pa rin ni FDA na nasa well-ventilated, malinis na housekeeping storage ang ating mga sabon. So yan. Wow, ang linis! Ayan. So dito na tayo ngayon. So yan, basically yun lang naman. So after balot, Apo. naka-crate yan. So, bawat variant, that's like, papaya. Apo. Yeah. Tapos dito, yung Kojic natin. Okay. So, kadalasan dito yung 135 natin, yung malaking sabon. Malalaking sabon. Tapos dyan So yung- parang napansin ko rin, sir, no? Talagang nakikisabay nga rin kayo sa market natin. So may malaki, May maliliit. may maliliit. Meron ba nga naghahanap ng nakasachet? So, right Oo. now, baka yun ang susunod natin. Oo, gawin. nakasachet. Oo nga, yung gusto ng iba, Oo, nakasachet. kasi si CY, kilala siya sa nakapack ng 60 Nakapack. gram. Tsaka nakakatuwa, sir, no? Kahit through ilang years na, Yes. yung packaging nyo, same na same. Kasi Opo. maraming nag-try na pekein pero Opo, hindi nila kaya. magawa Okay. talaga. Wow. Bawal ang marumi sa Seaway Gabriel. So Opo, dito po sobrang yung linis. natin, corrugated boxes. Tapos dyan yung mga packers. In total po ngayon po, no, gano'n na po karami yung ating employees nyo po? Siguro po more or less 30. Oh, wow! Opo, 30 employees po tayo. Tapos, ang distribution natin for the entire Philippines din po yan. Saan po tayo pwedeng available or pwedeng mabili po ng ating mga audience po? Well, nice sa SM, Watsons? Watsons ang pinaka-maraming Opo. distribution namin kasi maraming branches ng Opo, Watsons. opo. And drugstore, supermarket, sa maliliit. Ngayon kasi online na rin po ang mga tao, no? Meron po ba kayo sa Shopee or sa mga Lazada, TikTok? Meron. Meron na rin talaga. So ililink na lang natin lahat po 'yan sa description box sa baba natin. Lahat ng Shopee, ng Lazada. TikTok, Lazada. Ngayon po ang question ko po sa inyo, looking back, masasabi niyo po ba na successful si CY Gabriel po? Very successful. Wow, nakakatuwa na very successful po siya. Tapos, 5 years from now po, ano po yung nakikita nyo or nai-envision nyo po kay CY Gabriel? Ang aming soap ay mag-propagate sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. And with new products pa Yes, mag-i-innovate na makakasabay kami. sa market. Yes. Alam nyo mga kamukha, sinimulan ko tong video na to na hindi ko alam kung ano yung magiging ending. Gusto ko lang talagang hanapin kung ano nga ba yung first brand or first whitening soap brand dito sa Pilipinas. Hindi ko na-imagine na makakapunta tayo sa factory, makakausap natin yung CEO, malalaman natin yung rich history ng first whitening soap brand dito sa Pilipinas. At siguro isa sa nakuha ko sa kanila, no, despite sa awayan, dumi, parinigan, pabonggahan sa social media ng mga beauty brands,
Itong ating OG, which is, ito rin naman talaga yung naging inspiration ng ibang mga brands ngayon, katulad ng mga papaya soap, tahimik lamang sila. At kapag nag-aas ako doon sa mismong CEO, wala silang masyadong mga pictures na kunyari nagcha-charity sila. Hindi sila masyadong nag-iingay, hindi sila nagyayabang kasi from the heart sila. Tapos nung inas ko nga rin po si Dr. Dolores about kay Mrs. Crisanta na kanyang mother-in-law, ito po yung kanyang sinagot. Kakakilala ko sa kanya nung bata pa siya ay ano din siya, religious, very religious person. Marami siyang tinutulungan. Actually, nung panahon ng hapon, ang kinukwento sa akin, marami silang mga lugaw na malalaki. Pinapakain nila feeding program. Mga feeding program. O, nung panahon ng hapon. Parang kino-continue nyo na rin po yung legacy na iniwan po ni Dr. Not Crisanta. only business, but kailangan may ministry ka na makakatulong ka sa ibang tao. Opo. Kaka-amaze na kahit 65 years na ang CY Gabriel, lolo o lola na natin siya. Nakikisabay pa rin sila sa modernong teknolohiya, sa modernong panahon natin, pero hindi sila nag-go-over. Conservative pa rin sila at effective yung kanilang approach. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Sir Lawrence. Hanggang sa muli po nating pagkikita dito sa ating channel. Salamat po!